Sa pool sa video, ang isang nanay kasamang kanyang anak nasa laruang sasakyan nang biglang nasagi sila ng bus. Ang sinapit na mag-ina at ang buong detalye, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Francis Leo Marcos umatras sa senatorial race. Kaya naman ang pag-iimprenta ng mga balota atrasado na naman. 17 Pilipinong seafarer na lagpas isang taong hostage ng rebeldeng grupo sa Yemen nakauwi na sa bansa. Department of Justice tila lumambot ang posisyon. Bukas na raw makipagtulungan sa ICC tungkol sa Duterte drug war. 2 lindol nagpayanig sa 3 probinsya sa bansa. News 5 exclusive, social media personality na si Queen Yasmin na biktima ng mga scammer. At ang umaatikabong episode ngayong gabi ng Batang Quiapo, trending at record-breaking sa dami ng nanood. Umatras sa senatorial race ng Bilang Pilipino 2025 ang isa sa mga kandidatong dinisqualify ng COMELEC pero nakakuha ng TRO mula sa Korte Suprema. Kaya ang pangalan niya aalisin muli sa balota. Dahil dyan, lalo pang naurong ang scheduled ballot printing na target na ngayong simulan sa Lunes. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ayokong gumastos ang gobyerno. Dumiretso sa tanggapan ng COMELEC ang online personality na si Francis Leo Marcos. Galing pa siyang Vintar, Ilocos Norte. Ang pakay niya, formal nang umatras sa kandidatura sa pagkasenador sa darating na Bilang Pilipino 2025. Yan ay kahit naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa desisyon ng COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate. Dahil sa mga inilabas sa TRO ng SC, naaantala ang pagre-reprint ng mga balota. Nanghihinayang naman daw si Francis Leo Marcos sakaling masayang ulit ang mga balota dahil sa panibagong adjustment na gagawin ng COMELEC. The money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umatras sa pagkasenador ay para raw magbigay daan sa pagtakbo ng re-electionist na si Senator Amy Marcos. Masasapawan niya kasi sa balota ang senadora sakaling tumuli siya sa pagtakbo. Posible raw malito ang mga botante kung dalawa silang Marcos sa balota. Alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Imbis na kahit papano may Marcos na magsisilbi sa bayan, eh mawala pa. Wala raw nangumbisi sa kanyang umatras. Katunayan, tumakbo rin noong 2022 election si Francis Leo Marcos bilang senador. Umabot pa nga sa halos 5 milyong botong nakuha niya. At dahil sa pagkatras niya ngayon, aalisin na muli ng COMELEC ang pangalan niya sa balota habang hindi pa sila ulit nagsisimulang mag-imprenta. Pinilit ng COMELEC na matapos sa mga bagong ballot phases hanggang ngayong araw. Katunayan, bukas ng hapon sana nakaschedule ang reprinting ng mga balota. Pero dahil sa panibagong development, panibagong delay o pagkaantala na naman sa pag-iimprenta. Dahil sa pagkalas ni Francis Leo, i-edit na naman ang balota at madedelay ulit ang printing. Hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ng mga balota at the same time, yung mga ballot phases muli namin babaguhin. Maraming salamat siya. Lunes ng umaga, target ng COMELEC simulan ang reprinting ng mga balota. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Matapos ang higit isang taon, pinalaya at balik Pilipinas na ang 17 Pinoy na tripulante na hinostage ng grupong Houthi sa Red Sea. Nasa Frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Thank you, Yemin!
Masayang kumaway at nagpaalam sa airport sa Yemen ang 17 Pinoy na tripulante ng barkong MV Galaxy Leader. Bakas sa kanilang mga ngiti ang pananabik na makauwi ng Pilipinas. See you, Philippines! Kabilang sila sa 25 crew ng barko na hinostage ng higit isang taon na mga rebeldeng Houthi. November 2023 nang lusubin at i-hijack ng Houthi ang MV Galaxy Leader sa Red Sea. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, malaking tulong ang Sultanate of Oman sa pagpapalaya ng mga Pinoy na tripulante. Ang pamahalaan daw ng Oman ang nakipagdialogo sa Houthi para palayain ang mga binihag nilang tripulante. We have to thank also countries like the US, Egypt, Qatar, who were responsible for getting the Israeli and Hamas ceasefire deal together, no? Agad silang isa sa ilalim sa psychosocial intervention oras na makauwi sila ngayong gabi galing Oman. They're traumatized, but I'm sure home is a great medicine pag nakauwi na sila. Walang injured if you mean na no? They were treated well, tumaba nga yung iba sa kanila. So at least that alam natin, no? Pinasalamatan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sultan ng Oman sa matagumpay na pakikipagnegosasyon sa pagpapalaya ng mga na-hostage na tripulante. Ang mga gaya raw nilang tripulante, ang rason kung bakit niya pinirmahan ang Magna Carta of Filipino Seafarers para maprotektahan sila. Hinimok naman ng United Nations ang Houthi na ituloy ang mga positibong hakbang nito at tapusin na ang lahat ng maritime attacks. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Maraming binago si Senadora Risa Hontiveros sa bagong bersyon ng panukala niya kontra teenage pregnancy. Giit naman ng isang grupo, hindi sapat na magulang lang ang magtuturo ng sex education sa kanilang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na mga libro't notebook sa paaralan, lampin, gatas at 4 na buwang sanggol ang araw-araw na hawak ngayon ni Jane at Jet. Hindi nila tunay na pangalan. Hindi na rin muna sila nakikipagbarkada. 13 si Jet nang mabuntis ang nooy 14 anyos niyang girlfriend na si Jane. May sexuality education naman daw sila sa klase. Aware po naman po. Pinagsasabihan po ako lagi ng kaibigan ko. Kaso di po na Opo. Kinailangan tuloy nilang tumigil sa high school para matutukan ng anak. Sa kabila na nangyari, desididong bumalik sa pag-aaral sina Jane at Jet. Ano ba pangarap? Maging police po. Sinong inspirasyon mo? Sinong inspirasyon mo? Family ko po. Mensahe lang nina Jet at Jane, huwag silang gayahin ng ibang kabataan. Umaasa ngayon si Senadora Risa Hontiveros na papasa na sa panlasa ng mga kritiko ang substitute bill para sa isinusulong niyang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2025. Inalis na kasi ang mga kontrobersyal na probisyon at isinama ang mga rekomendasyon ni Senate President Cheese Escudero. Kabilang na riyan ang pag-alis sa katagang guided by international standards, paglimita ng sex education sa edad 10 pataas at pag-adjust sa 16 years old pataas pagdating sa access sa reproductive health products ng walang parental consent. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. Ito po'y nananatiling acceptable sa mga advocate groups ng mga child rights advocates, mga adolescent rights advocates, mga kapwa ko magulang. Ilan sa mga binatiko sa naunang panukala ay ang haka-haka na wala ng kontrol ang mga magulang sa sex education. Pero base sa pag-aaral ng grupong Roots of Health, kahit nga raw mga magulang ay iwas at hindi komportableng ituro sa kanilang anak ang sex education o kaya ang maagang pagbubuntis. What they tell their kids is bawal yan. And that is simply not enough. Hindi po sapat to say that it's only the parents. But ideally, the kids learn it at home. And then they go to school and the learnings are reinforced by a teacher. Ayon pa sa grupo, marami sa kabataang nakakasalamuhan nila ang may mga maling paniniwala tungkol sa pagbubuntis. 70% of these kids thought that jumping up and down after sex will prevent pregnancy. So there's so much misinformation.
Kumpiyansa ang Roots of Health na maitatama ito ng isinusulong na CSE bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Giniit ng Moro Islamic Liberation Front na hindi raw nakipag-ugnayan sa kanilang militar kaya't nangyari ang bakbakan sa Basilan kahapon. 2 sundalo ang kabilang sa mga nasawi sa engkwentro. Ang gobyerno naman maring kinundina ang insidente. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nilamon ng apoy ang truck ng Philippine Army sa barangay Lower Kabengbeng sa Sumisip, Basilan kahapon. Sinunog yan ang bandidong grupo. Ang lalaking kumuha sa video, pinaniniwala ang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nakaengkwentro ng mga sundalo. Ayon sa 101st Infantry Brigade ng Army, dumayo lang sa lugar ang mga sundalo para i-escort ang mga bumisitang kinatawan ng United Nations Development Program. Pero bigla silang tinambangan na paatras sa mga kalaban nang dumating ang backup na sundalo. Pero habang pabalik na sa kampo, muli silang inambos ng mga taga-MILF. Sinunog ang military truck. Sa ilang kumalat na larawan, kita pa ang ilang hinihinalang taga-MILF na nagpakuha ng litrato sa nagliliyab na truck. Sa kabuuan, 2 ang kumpirmadong patay sa hanay ng militar. 2 rin ang nasawi sa mga bandido. Ginagamot naman sa Zamboanga City ang 12 sugatang sundalo. We are working closely with the local government units and other law enforcement agencies. Justice will be served doon sa ating fallen heroes. Kanina, dumating na rin sa Basilan si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. para makipagpulong sa ibang opisyal ng militar tungkol sa nangyaring engkwentro. Ayon sa MILF, hindi raw nakipag-coordinate sa kanila ang militar, kaya nangyari ang engkwentro. Hindi po rin namin gustong magkaroon ng escalation, hindi po namin itutulirit. Alam po namin na talo po tayo lahat pag magkakaroon po ng unnecessary encounter. Kinundina naman ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang pag-atake sa Basilan. Kaduwagan daw ang tangkang harangin ang peace process sa Basilan. Para hindi na lumala ang tensyon, nanawagan na rin si Bangsamoro Chief Minister Ahud Ibrahim sa lahat ng panig na huminahon at idaan sa usapan ang nangyari. Sa panig naman ng Basilan LGU, naniniwala silang isolated case lang ang nangyaring engkwentro. Hindi ito reason para dapat itigil yung mga initiative sa ground. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inilipat sa ibang lugar sa Luzon ang Typhoon missile launchers ng Amerika. Ayon yan sa ulat ng Reuters mula sa source nila sa ating pamahalaan. Kinumpirma rin yan ng US Indo-Pacific Command. Hindi na sinabi kung saan ito dinala. Namataan din sa satellite images na dinala sa isang transport aircraft sa Lawag International Airport ang mga baterya at iba nitong kagamitan. Inilipat daw ang Typhoon launchers para masubukan kung gaano ito kabilis ilipat. Dati itong nasa Lawag, Ilocos Norte para sa isang training exercise noong 2024. Tiniyak naman ni US Secretary of State Marco Rubio na mananatili ang ironclad commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas. Pinuna rin niya ang anyay mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sagot naman ng Beijing, walang karapatang makialam ang Amerika. Nagbabala rin ang China na posibleng pagsimula ng gulo ang paglilipat ng Typhoon launchers nito sa Pilipinas. Tila nag-iiba na ang tono ng gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court. Handa raw makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kaugnay ng Duterte drug war. Sa report ng Reuters, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla sa isang panayam na makikipag-usap daw sila sa ICC sa maayos na paraan. May mga ere raw na pwedeng makipagtulungan ang Pilipinas. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Remulla ay tila kabaliktaran sa unang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas dahil wala ng jurisdiksyon ang ICC sa bansa. Dapat daw mag-resign ang miyembro ng gabinete na hindi kinikilala ang posisyong yan ng Pangulo. Nasa 6,000 ang nasawi sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Arestado ang mag-inang nagtangkang magpuslit ng 170 million pesos na halaga ng shabu sa Pantalan sa Cebu City. Ayon sa mga suspect, inutusan silang ibiyahe ito kapalit ng 20,000 pesos. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa.
Bulto-bultong shabu ang nasabat ng mga otoridad sa mag-inang ito matapos dumating sa Pier 4 sa Cebu City kaninang umaga. Galing Metro Manila ang dalawa na dumaan muna sa Masbate bago dumiretso sa Cebu. Pagdating sa Pantalan, naamoy ng K9 units ang kontrabando sa likod ng kanilang sasakyan. Nung pinalabas namin yung karton, tinupuan siya ng aso. So that prompt us na buksan yung kasi may indicator na eh. Nang buksan ang bitbit nilang malaking kahon, dito na tumambad ang 25 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 170 million pesos. Depensa ng mag-ina, pinakiusapan lang sila na dalhin ang kahon kapalit ng 20 mil. Kung sino ang nag-utos sa kanila, hindi raw nila kilala. Wala mo sa instruksyon mo sa yana ra siya sa siguro niya. Wala ko kabalo lagi sir. Kinsa tagiyan. Wala mo kabalo. Hindi ko kabalo, sir. Wala ko kabalo. Bukod sa kontrabando, kinuha rin ang cellphone ng mga suspect na recover din ang ORCR ng sasakyan na sa iba nakapangalan. Iniimbestigahan na yan. Ayon sa pulisya, sa Cebu lang iniimbak ang droga pero i-distribute din sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Very alarming. Kasi isipin mo yung market ng Cebu City, and dami na palang user ng ganito karami pinapadala nila, di ba? Isa sa ilalim sa laboratory examination ang droga. Inaalam din kung isang nga bang malaking sindikato ang nasa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline. Jan Arua, News 5. Showbiz tonight na tayo. Tomorrow With You is real sa Ben & Ben frontman na si Paolo Benjamin at girlfriend niyang si Maria Rachel. Engaged na kasi sila. Embrace hard times with you till they're gone, till we get through them. Inanunsyo yan online ni Paolo with video ng kanyang intimate proposal sa isang garden-themed location. Extra sweet yan dahil sinamahan pa ang video ng kantang Tomorrow With You ng Ben & Ben. Hinarana rin sila ng kapatid ni Paolo na si Miguel. Last December lang nang i-celebrate ni na Paolo at Rachel ang kanilang 3rd anniversary. Para naman sa Thai BL fans, legally married na ang actors na sina Porsche at Arm. Pinlex nila online ang kanilang wedding ceremony, pati na ang extra sweet nilang wedding kiss. Kabilang sila sa mga unang ikinasal ng legal sa Thailand matapos maisabatas doon ang same-sex marriage. Minsan nang napanood sina Porsche at Arm sa ilang Boys Love o BL series gaya ng Together With Me at Caged Again. Marami pa tayong may na chika mamaya kaya huwag kayong bibitaw. Susunod, 2 estudyanteng gagraduate na sana sa grade 12 nalunod sa talon sa Baras, Rizal. Senate President Chis Escudero, giniit na iba ang kopyang may blanco sa kopyang pinirmahan ni PBBM sa 2025 budget. Lolang sinilaban ng kanyang manugang sa Cebu, pumanaw na matapos ma-ospital ng 2 linggo. At Queen Yasmin na scam ng 15,000. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Ang inyo pong napapanood ay kuha ng CCTV sa Taft Avenue sa Manila. Makikita riyan kung paano nabangga ng humaharurot na big bike ang 2 babaeng tumatawid. Tumila po ng mga biktima at driver habang nagliyab naman ang motor. Base sa investigasyon, nag-overtake ang big bike hanggang sa nadisgrasya. Patay ang isang nabangga habang isa ang nasugatan. Hindi na umabot sa kanilang graduation ng 2 grade 12 na student matapos malunod sa talon sa Baras, Rizal. Nakipagsapalaran daw ang 2 sa malalim na parte kahit hindi raw sila ganoon kabihasang lumangoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Paulit-ulit na sinisid ng rescue team ang ilalim ng Unga Falls sa Baras, Rizal. Hinahanap nila ang 2 estudyanteng lalaki. 2 oras na ganap ang rescue team bago nakuha ang katawan ng estudyanteng si James Andre Sambas, 17 anyos, at kaklase niyang si John Mike Passion, 18 anyos. Graduating na sana sila sa grade 12. Bago ang insidente, nagpa-medical ang 2 biktima kasama ang 2 pa nilang kaklase bilang requirement sa kanilang immersion activity sa eskwelahan sa Antipolo.
Matapos makumpleto yung requirements sa kanilang paaralan, nagkaayaan daw ang 4 na magkakaklase sa Baras Rizal patungo sa Unga Falls. Yun nga lang, hindi raw nasabihan ng residente dun sa Baras na may malalim na parte ang Unga Falls kung saan bigla raw tumalon si James. Nagbilin naman daw ang isang kaklase ng mga biktima na taga-Baras na may parte ng talon na delikadong puntahan. Itong isang biktima, kalian naman pong lumusong sa tubig at siya po ay sinabihan ng kanyang mga kasama na huwag lumalim or pumunta sa may bandang gitna dahil ito po ay medyo delikado at medyo palalim po ang tubig. Nang makitang nalulunod na si James, agad sumaklolo si John Mike pero pareho na silang nilamon ng tubig. Dalawa po silang napunta po din sa may malalim and sila po dalawa ay hindi na rin po magganong runong sa paglangoy. Nanlumo naman ang dalawang nakaligtas na silang nanghingi ng tulong para makuha sa ilalim ng talon ang dalawa nilang kaklase. Tumanggi na magpa-autopsy ang pamilya ng mga biktima dahil naniniwala raw sila na aksidente ang nangyari. Nakaburo na sa Antipolo ang mga nasawing graduating students. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang kani-kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mismong si Senate President Chis Escudero na ang nanindigang walang blanco ng pirmahan ng BICAM report para sa 2025 national budget. Isa-isa na nagsalita ang iba pang mambabatas para igiit na wala raw silang napansing blanco sa nasabing report. Nasa frontline na balitang yan, Myra Enriquez. Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2025 national budget, may banat si Senate President Chis Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Paglilinaw ni Escudero, hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi yan ang kopyang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kinikwestiyon ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Kahit si Senadora Risa Hontiveros na nasa minorya ng Senado at bumoto kontra sa panukala, itinangging may mga blank items sa BICAM report ng national budget. Hanggang sa huling BICAM meeting na dinaluhan ko, wala ako nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Tingin naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pamumulitika lang ang motibo sa pagpapalutang sa issue. It works for them kung may controversy. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Nauna nang kinumpirma ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kahapon na may nakita nga siyang 14 na blanco sa niratipikahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. Sabi naman ni dating Senator Ping Lacson, kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming na-veto sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Tikom din ang ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada at nasira ang mga bahay sa magnitude 5.8 na lindol sa Leyte. Naramdaman ang pagyanig sa Cebu habang may hiwalay pang lindol sa Zamboanga. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Naglalakihang tipak ng bato ang nakahambalang sa kalsada sa Barangay Tabogon sa Liloan, Southern Leyte. Mula yan sa bundok dahil sa magnitude 5.8 na lindol. Naitala yan pasado alas 7:30 ng umaga kanina. Puro tipak ng bato rin ang kalsada sa bayan ng San Francisco na epicenter ng lindol. Nagkabasag-basag pa ang mga kasangkapan sa loob ng bahay na ito. Pati appliances nahulog sa lakas ng pagyanig. Halos wala na ring natira sa dingding ng bahay na ito.
Nagkawasak-wasak din ang mga kalsada at tulay sa bayan. Sa bayan ng Libagon, nagsilaglagan din ang mga paninda. Meron pang nabasag na mga salamin. Gumuho naman ang bahagi ng bundok sa barangay Olgin sa Ugon sa bayan ng St. Bernard. Si Gemma nininervyos pa rin matapos lumindol habang nasa eskwelahan ang anak. Nung medyo mahina na po, hinakbo namin ng husband ko papunta sa school. Nung anak ko sabi ko niya, "Ma, bagyo ma." Kasi yung room daw nila, nag-shake. Ayon sa Fivox, higit 40 aftershocks pa ang naitala sa Leyte. Umabot din ang pagyanig sa Cebu City. Sa Guadalupe Elementary School, nagtakbuhan palabas ang mga estudyante. Ayon sa Fivox, tectonic ang lindol o dulot ng paggalaw ng fault sa Visayas. Expected naman po na makakaramdam talaga sila ng mga pagyanig, maminsan-minsan. Okay. Seismically active po yung lugar. Nagkalindol din sa Zamboanga City pasado alas 11 ng umaga kanina. Magnitude 5.4 ang lakas nito. Agad lumikas ang mga empleyado ng gobyerno maging ang mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan. Sabi naman ng Fivox, hindi magkaugnay ang lindol sa Leyte at Zamboanga. Wala pong connection. Again, we have 175 active fault segments. So there's always this possibility na magkaroon ng sabay-sabay na paglindol. Pagtitiyak pa ng ahensya, ang mga naitalang lindol ngayong araw ay hindi maituturing na sinyales na papalapit na ang The Big One o ang magnitude 7.2 earthquake na pinangangambahan sa Metro Manila. Wala pa pong teknolohiya ngayon sa kasalukuyan na pag-predict kung kailan mangyayari ang earthquake, kung gaano kalakas ito at kung saan ang mga lugar. Ang pinakamahalaga po dito ay yung mga paghahanda na kailangan nating gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hindi na raw bago ang video ng underwater drone na natagpuan umano sa Bohol. Ayon sa Philippine Navy, Hulyo pa noong nakaraang taon nakuna ng drone. Posible rin daw na kumukuha ito ng underwater data gaya ng nakuhang drone sa Misamis Oriental. Iniimbestigahan na raw ito ngayon ng AFP. Nakiusap na rin sila sa nakadiskubre ng drone na makipagtulungan sa kanilang tanggapan. Tiniyak ng AFP ang kanilang katapatan sa tungkulin para sa seguridad ng bansa at nanawagan sa publiko na manatiling mapagmatsyag. Pinayagan ng korte na manatili sa Rizal Medical Center si Pastor Apollo Kibuloy matapos i-admit nitong Sabado dahil sa pneumonia. Ayon sa legal counsel ni Kibuloy, bagamat nagpapagaling na ang pastor, may iniinda pa rin siyang ubo. Naninibago rin daw ang pastor sa kanyang piitan sa Pasig City Jail Male Dormitory. Hindi pa masabi kung hanggang kailan mananatili sa ospital si Kibuloy. Sa kabila po nito, dumalo pa rin siya kanina sa pagdinig sa Pasig RTC Branch 159 via video conferencing. Sa ngayon ay may nakabinbin siyang petisyon na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Pinabayan ng korte sa pamunuan ng BJMP kung ililipat sa ibang pagamutan si Kibuloy. Maybe because he is not so used to the environment where he is placed now, and the ventilation may not be good for his health, knowing that he is already 74 years old, and Pastor Apollo Kibuloy is used to nature, and now the environment is changed drastically, and that is why his health has responded negatively. Ito na ang pinakahinihintay na Oscars nominees. Hakot with a record-breaking 30 nominations ang musical thriller film na Emilia Perez. Dahil dyan, ang naturang pelikula na ang may pinakamaraming nomination para sa isang non-English language film. Ang Emilia Perez sa Best Picture category. Makakalaban nito ang isa pang musical film na Wicked, pati na ang Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, I'm Still Here, Nickel Boys at The Substance. Best Actor nominee naman sina Adrian Brody, Timothy Chalamet, Colman Domingo, Ray Fiennes at Sebastian Stan. Nominado naman sa pagka-Best Actress si Cynthia Erivo ng Wicked, Carla Gascon ng Emilia Perez, Demi Moore ng The Substance, pati na sina Mikey Madison at Fernanda Torres. Sa March 3 sa The Dolby Theater ang awards night ng 2025 Oscars. What if magka-Squid Game Pinoy version daw?
Sumabak dyan ng ilang celebs at online personalities. Palong-palo sa pag-post in their Squid Game outfit sina Jomar Lovena, Albert Nicolas, Nico Natividad, Jelay Andres, Sashna Laparan at Aga Siching. Inspired yan sa clip ng serye na Tampok sa Cast o Ang Cast. Pati hairstyle, kuwang-kuha nila. Yay or nay? Basta walang basagan ng trip. Susunod, mag-ina sa Brazil, muntik ng magulungan ng bus. Online influencer na si Queen Yasmin na-scam ng higit 15,000. At FPJ's Batang Quiapo may na-hit na bagong record. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Masdang maigi ang video na yan sa Brazil. Naglalakad sa kalsadang isang nanay habang tinutulak ang laruang sasakyan kung saan nakaupo ang kanyang batang anak. Maya-maya, nahagip sila ng bus. Bumagsak sa kalsada ang nanay at nabitawan niya ang kanyang anak. Muntikan ng magulungan ang bata. Sa huli, nakaligtas naman ang mag-ina. Umanaw na ang senior citizen na sinalaban ng kanyang manugang sa Carcar City, Cebu. Hindi na kinaya ng 84 anyos na si Lola Lolita Likuan ang mga paso sa kanyang katawan. 2 linggo rin siya sa ospital. January 5 nang sadya siyang sunugin ng kanyang manugang dahil hindi na raw umuuwi ang asawa ng suspect. Ilang araw matapos gawin ang krimen, namatay din ang suspect dahil sa impeksyon matapos isubo ang kalahati ng brush na panlinis ng banyo sa kulungan. Sabay na ililibing ang biktima at ang suspect sa linggo. Onigiri pero imbes na ulam, droga ang nasa kanin. Yan po ang nabisa ng mga tauhan ng NBI sa kinasan nitong bypass sa parking area ng isang condominium sa Makati. Arestado ang isang Vietnamese na nagbebenta ng droga na nakasilid daw sa kanin. Ayon sa mga otoridad, nakikipagtransaksyon lamang ang suspect sa isang messaging app. Modus niya na ipadala sa motorcycle rider ang droga para i-deliver sa parokyano. Nakumpiska sa kwarto ng dayuhan ang mga pakete ng ecstasy at ketamine na nagkakalaga ng 660,000 pesos. Nasagip naman ang 2 babaeng Vietnamese na ginagamit raw na panghikayat sa mga parokyano. Tinutugis na ang kapatid ng suspect na kasabatin daw sa bentahan. Record-breaking naman ang hit seryeng Batang Quiapo. Umabot sa higit 803,000 ang concurrent viewers kanina. Yan ang mga nanood online kasabay ng palabas sa TV. All-time high yan mga kapatid. Inabangan ngayong gabi ang paghaharap ni Tanggol at Rigor. Tinanggalan ni Tanggol ng angas si Rigor sa harap ng mga taga San Dimas. Ang susunod na mangyayari, abangan sa jam-pack na eksena sa Batang Quiapo 8 p.m. dito sa TV5. Abangan ang mga nasirang bag na bigyan ng panibagong look. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nabiktima ng scammer ang social media personality na si Queen Yasmin. Ang suspect nagpanggap na taga-bangko at napapayag ang biktima na mag-transfer ng pera. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Palaban sa sayawan. Palaban sa aktingan. Sobrang busy sa work. At palaban sa spoken poetry. Honesty is the best policy of the world. Siya ang social media personality na si Queen Yasmin. At maging siya, na biktima na rin daw ng mga scammer. Higit 15,000 pesos ang natangay ng scammer mula sa kanyang bank account. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Queen Yasmin, ikinuwento niya sa amin ng modus. May tumawag daw sa kanya at nagpakilalang taga-bangko. Inutusan siyang mag-transfer ng pera. Kumagat naman si Queen Yasmin sa pag-aakalang legit na taga-bangko ang kanyang kausap. I-input ko daw po yung account number na binigay po nila sa akin, tapos tinransfer ko po doon yung amount, tapos sabi pa po nila sa akin na
kailangan wag ka maiiwan ng kahit ano or katiting dyan sa ano mo sa bank account mo. Tapos po yun, sabi po nila sa akin, babalik naman yan mamaya. Po yung call 15 minutes lang daw ay ibabalik din sa account ni Queen Yasmin ang pera. Pero hindi na nga yan nangyari. Dito kinutuba ng biktima na scammer ang kausap niya. Yun nga lang, huli na ang lahat. Nanginayang po ako nun kasi po pinaghirapan ko po yun. Tapos iyak po ako nang iyak po yun. Tapos sabi ko, parang nawala na yung sa isang iglap po yung pera po na yun po. Ako na lang po yung inaasahan po. Yung pera po na yun dapat paglalaanan ko po sa business ko po na manggugraham po. Ayon sa PNP-CIDG, voice phishing ang klase ng scam na naranasan ni Queen Yasmin. Pagka may mga ganyang senaryo na kahit naman sabihin niyang taga-bangko yan, hindi kanya uutusan na ililipat mo yung bangko sa yung account mo na sa iyo mismo at sasabihin niyang ilipat mo sa ganitong account. Ano yung red flag yun? Na wag nating susundin. Tumawag naman na raw si Queen Yasmin sa kanyang mga bangko at ang sinabi sa kanya, patuloy pa rin daw ang investigasyon. Ang mga pulis naman, sinusubukang i-trace ang kinaroroonan ng mga scammer. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi pa man tuluyan napula ang malawakang sunog sa Los Angeles, Amerika. Isang panibagong wildfire ang sumiklab doon. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, umabot sa halos 4,000 hektarya ng lupa ang natupok. Malapit lang ito sa Lake Hughes Road na isa sa mga pangunahing kalsada sa California. Pinalilikas na ang 31,000 na residente sa lugar. Pahirapan ng pagpatay ng apoy dahil sa malalakas na hangin. Nagpadala na ng mga helikopter para tumulong sa pag-aapula ng apoy. Sa ngayon, wala pang napaulat na nasaktan o nasawi sa panibagong wildfire. Haharap sa legal battle ang K-pop group na New Jeans laban sa Korean agency na HYBE. Yan ay matapos maghain ng lawsuit ang kanilang dating agency para i-confirm na nananatiling valid ang kanilang kontrata. Matatanda ang inanunsyo ng New Jeans last year na tina-terminate na nila ang kanilang kontrata dahil umano sa mistreatment at mismanagement. May napili ng legal representative ang K-pop group para sa pagharap nila sa korte. Git din nila, patuloy silang binabatikos ang dating management sa media at internet. Kaya naman wala na silang planong bumalik pa sa HYBE. Nagbabalik kay drama ang superstar na sina IU at Park Bo-gum. Panoorin natin ang pasilip sa kanilang trailer. 근데 예뻐. Yan ang When Life Gives You Tangerines. Iikot ang kwento niyan tungkol sa isang pasaway na babae at matikas na lalaki na parehong ipinanganak sa Jeju noong 1950s. First time na magtatambal sa K-drama ni na IU at Bo-gum, kaya talaga namang excited na ang fans. Mapapanood na yan sa Netflix sa March 7. At yan ang latest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nag-ala mahika ang pagsusulsi ng isang babae sa kanyang nasirang bag. Ang akalang hindi na mapapakinabangang naging instant obra pa. Kinagat ng daga ang bag ng uploader mula Iloilo. Ayaw niya raw bumili ng bago dahil nagtitipid at paborito niya ang bag. Kaya agad niya itong tinahi at marami ang nagulat sa kinalabasan. Mas maganda pa raw sa bago ang bag na may nakapalupot pang mga bulaklak. Ganda naman, di ba? Walang takot talaga pag artistic ka. Yes. Pero pag nabitawan niya, anong tunog? Wait, nag-iisip pa kami, sir. Kailangan kailangan... Pag nabitawan? Oo. Kailangan may ano. Ay, nag-gets mo! Ako ngayon! First honor ako tonight. Okay.
Di ba? Ganun pala dapat lagi. Dahil may natutunan sa ngayon, pag ikaw pala nabubulol, itaas mo na yung paa mo, matutuloy mo. Pasensya na po mga kapatid. Napakalamig po kasi dito Galing sa niyo. studio Nung eh. nabubulol siya, tinaas yung paa niya, nadiretso niya. Nakuha pa rin niya yung joke mo bago pa may yung sagot. Yan po, 45 minuto, paghimay sa mga headlines. So, Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. kami yung kasagas sa magkubalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako lang po si Ed Linga. Magandang gabi.